Sa pagmamadali ng araw-araw, sa bagyo ng mga obligasyon at paggambala, nakakalimutan natin ang pinakamahalaga. Ikaw ay palaging naghihintay sa amin nang nakabukas ang mga bisig. Hindi mo kami kailanman pinababayaan, kahit na madalas kaming lumalayo. Panginoon, ngayon gusto kong bumalik sa iyo. Gusto kong manatili sa iyo. Gusto kong magpahinga sa iyong walang hanggang pagmamahal. Naglalaan tayo ng oras para sa maraming bagay sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa trabaho, para sa libangan, para sa social media, para sa mga alalahanin sa araw-araw. Ngunit, sa gitna ng lahat ng ito, naglalaan ba tayo ng oras para sa Diyos? Humihinto ba tayo kahit na isang sandali upang pakinggan ang kanyang tinig? Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng gawi o isang walang laman na rutina. Ito ang hininga ng kaluluwa, ang pagkain ng espiritu, ang ligtas na kanlungan sa gitna ng bagyo. Kung wala ito, humihina ang ating pananampalataya, lumalamig ang ating pagmamahal, unti-unting nawawala ang ating pag-asa. Ang panalangin ay ang ilaw na nagpapanatiling buhay sa ningas ng ating puso. Panginoon, bantayan mo ang aking paningin. Protektahan mo ako mula sa lahat ng makapaglalayo sa akin sa iyo. Sa isang mundong puno ng mga imaheng dumudumi sa kaluluwa, ng mga paggambalang naglalayo sa atin sa katotohanan, gusto kong matutong tumingin ng may kadalisayan, ng may pagmamahal, ng may kabanalan. Bigyan mo ako ng biyaya na ilayo ang aking mga mata sa tukso at ituon lamang ang mga ito sa kung ano ang nagdadala sa akin sa iyo. Naway ang aking paningin ay sumalamin sa iyong ilaw. Naway ang aking mga mata ay maging salamin ng iyong pagmamahal at ang aking kaluluwa ay magningning sa iyong biyaya. Huwag mong hayaang patayin ng kadiliman ng kasalanan ang ilaw na sinindihan mo sa akin. Ikaw mismo ang nagpapaalala sa atin nito sa iyong salita. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung malinaw ang iyong mata, maliwanag ang buo mong katawan. Mateo 6:22. Panginoon, gusto kong ang aking mga mata ay magliwanag sa aking buhay at sa buhay ng iba. Ayaw kong mabuhay sa kadiliman o lumakad ng walang patutunguhan. Naway ang aking paningin ay maghahanap ng katotohanan. Naway ang aking mga mata ay tumuon sa mabuti, dalisay banal. Tulungan mo akong makilala ang iyong presensya sa pang-araw-araw, sa mga mukha ng mga nakapaligid sa akin, sa kagandahan ng iyong nilikha. Ang kabanalan ay hindi isang mitiin na hindi maaabot. Tinatawag tayo ng Diyos na maging banal at hindi niya tayo iniiwan mag-isa sa landas na ito. Binibigyan niya tayo ng kanyang biyaya. Inaalalayan tayo ng kanyang pagmamahal at binibigyan tayo ng paraan upang sumulong. Madalas na tanggapin ang mga sakramento. Huwag kang mabuhay ng malayo sa kumpisal at Eukaristya. Dahil sa kanila, matatagpuan ang lakas upang magtiyaga. Kung madapa ka, huwag kang manatili sa lupa, bumangon ka. Hindi napapagod ang Diyos na magpatawad, kahit na tayo ay napapagod ng humingi ng tawad. Ang kanyang awa ay mas malaki kaysa sa ating mga pagkakamali, at ang kanyang pagmamahal ay palaging naghihintay sa atin nang nakabukas ang mga bisig. Ang sakramento ng kumpisal ay isang yakap ng Diyos. Huwag kang matakot na lumapit sa Kanya. Nabuksan ang iyong puso sa pari na, sa Kanyang ngalan, ay makikinig sa iyo at magpapatawad sa iyo. Kay rami ng kaluluwang nabubuhay na puno ng pagkakasala at sakit, samantalang maaari nilang maranasan ang kapayapaan at kagalakan ng kapatawaran. Huwag mong hayaang ilayo ka ng kasalanan sa Diyos ng mas matagal kaysa kinakailangan. Bumalik ka sa Kanya
Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Ang kanyang biyaya ay mas malakas kaysa sa anumang kahirapan ng tao. Bumalik ka sa simbahan. Ang simbahan ay hindi lamang isang gusali o isang institusyong pantao. Ito ang pamilya ng Diyos, ang lugar kung saan si Kristo mismo ay nagiging presente. Ipinaalala sa atin ni San Juan Pablo II na ang simbahan ay ang mistikal na katawan ni Kristo at ang templo ng Espiritu Santo. Ang pagtalikod dito ay parang isang anak na lumalayo sa tahanan ng Ama. Ito ay pagkawala ng init ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagsasalita ng masama laban sa simbahan ay pananakit sa kanyang katawan. Mahalin mo ito tulad ng pagmamahal mo kay Kristo. Ipagtanggol mo ito, parangalan mo ito, igalang mo ito, dahil ito ang kanlungan kung saan natatagpuan ng kaluluwa ang kaaliwan at kalakasan. Saan ka man magpunta, dalhin mo si Jesus sa iyo. Naway makilala ng iba sa iyo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pagmamahal. Naway, sa pagkakita sa iyo madama nila ang pagnanais na makilala siya. Naway ang iyong buhay ay maging salamin ng kanyang biyaya. Isang patotoo na ang Diyos ay buhay pa rin at kumikilos sa mundo. Huwag kang matakot na maging ilaw sa gitna ng kadiliman, na maging saksi ng katotohanan sa isang mundong tumatanggi dito. Sapagkat ang lumalakad kasama ang Diyos ay hindi kailanman lumalakad ng mag-isa. Ngayon, sa buong araw na ito, itataas ko ang aking puso ng may debosyon at pagmamahal upang batiin si Jesus gamit ang mga maikling panalangin na ito. Tulad ng isang masigasig na bulong na nagmumula sa kaluluwa. Sagrado puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Kabanal-banalang sakramento ng altar, iniibig at sinasamba kita. Sa langit at sa lupa, naway purihin at luwalhatiin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Panginoon, naniniwala kami ng may buhay na pananampalataya sa iyong tunay na presensya sa Eucharistia. Alam namin na kahit na nakikita lamang ng aming mga mata ang tinapay at alak, sa kaibuturan ng misteryo ikaw ay tunay na naroroon, kasama ang iyong katawan, iyong dugo, iyong kaluluwa at iyong kabanalan. Sa sagradong katahimikan na iyon ng altar, kung saan nagyakapan ang sangkatauhan at kabanalan, gusto naming sumamba sa iyo at ibigay sa iyo ang aming pagmamahal. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pagmamahal sa amin. Pag-alabin mo ang aming puso sa apoy na hindi mapapatay ng iyong banal na pagmamahal. Puso ni Jesus, naway mahalin kita ng buong pagkatao ko at naway sa aking patotoo, marami pang iba ang magmahal sa iyo. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga makasalanan, tanggapin mo ng may pagmamahal ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Dalhin mo sila sa liwanag ng iyong kaluwalhatian. Puso ni Jesus sa Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang kami ay mabuhay araw-araw ng mas malapit sa iyo. O puso ng walang hanggang pagmamahal, sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking pagtitiwala. Alam kong wala akong anuman kung wala ka at sa aking kahinaan. Natatakot ako sa lahat, ngunit sa iyong awa, inaasahan ko ang lahat. Jesus, maawa ka sa amin. Sa iyong simbahan at sa aming mga pastol, pagpalain mo si Papa Francisco. Liwanagan mo ang aming mga obispo. Gabayan mo ang mga pari at palakasin mo ang mga diakono sa kanilang paglilingkod. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Naniniwala ako, sumasamba ako,
Umaasa ako at iniibig kita. Nang may pagpapakumbaba, hinihingi ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Naway, sa pamamagitan ng lakas ng iyong pagmamahal, ang kanilang mga puso ay mahawakan at mabago, upang ang buong mundo ay ipahayag ng may kagalakan ang iyong pangalan at itaas ang iyong buhay na presensya sa gitna natin. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na nasa sakramento. Naway ang mga sandaling ito ng panalangin ay makarating sa mas maraming puso. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong kaluluwa, i-like, maiwan ng komento na may panalangin ng papuri, petisyon o pasasalamat kay Jesus na nasa sakramento. Mag-subscribe, ibahagi sa iyong mga contact, kaibigan at pamilya. I-activate ang kampanilya upang makatanggap ng mga notification at sumali sa mga susunod na sandali ng panalangin kasama si Jesus na nasa sakramento. 5 minutos kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, bihag ng pag-ibig, nakatago sa kaliitan ng tabernakulo, naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa pag-ibig ng iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na buhay at tunay, ay nagbibigay ng iyong sarili sa kasimplehan ng tinapay ng Eukaristya, nananatili araw at gabi sa kahangahangang sakramentong ito dahil lamang sa pag-ibig sa amin. Ngunit gaano karami ang nakalimot sa iyo, Panginoon? Gaano karami ang dumaraan? Walang pakialam sa iyong tahimik na presensya. Gaano karaming abalang puso ang hindi humihinto upang pagmasdan ka, kausapin ka, sambahin ka. At gayon paman, narito ka pa rin, naghihintay ng may pusong nag-aalab sa pag-ibig, nananabik sa pagbabalik ng mga lumayo, nagnanais ng may pagmamahal sa aliw ng mga naghahanap pa rin sa iyo. Ngayon ako ay lumalapit sa iyo, Jesus ng tabernakulo, na may pusong nangangailangan, uhaw sa iyong pag-ibig. Sa gitna ng aking mga kahinaan at alalahanin, alam ko na sa iyong presensya lamang ako makakatagpo ng kapayapaan na labis na inaasam ng aking kaluluwa. Hindi ako lumalapit dahil ako ay karapat-dapat, ngunit dahil alam ko na mahal mo ako. Hindi ako lumalapit dahil mayroon akong maiaalok sa iyo, ngunit dahil nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang awa. Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya na madagdagan ang aking pananampalataya upang hindi ako kailanman magduda sa iyong pag-ibig o sa iyong tunay na presensya sa Eukaristya. Palakasin mo ang aking kaluluwa upang kahit sa mga pagsubok, ang aking tiwala sa iyo ay hindi manghina. Nawa ang aking puso ay maging katulad ng sa iyo, isang pusong maamo, matiyaga, mahabagin, puno ng pag-ibig sa iba. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking isip upang palagi kong hanapin ang mabuti, ang tama, ang banal. Panginoon ng tabernakulo, sindihan mo sa aking kalooban ang isang nag-aalab na pag-ibig para sa iyo, na lumalago araw-araw hanggang sa maubos ako sa iyong pag-ibig. Gaano katagal na ang nakalipas mula noong huling pagkakataon na ako ay lumuhod sa iyong presensya sa kabanal-banalang sakramento. Ilang araw na ang lumipas nang hindi dumating ang aking kaluluwa upang kumupkop sa iyo. Marahil ilang buwan na ang nakalipas. Marahil ilang taon na ang nakalipas. O marahil hindi ko pa kailanman naunawaan ang kadakilaan ng pagiging kasama mo, Panginoon. Ngunit ngayon nauunawaan ko. Bawat segundo sa harap mo ay isang makalangit na regalo.
Isang sandali ng biyaya na mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Ayaw kong mapabilang sa mga nakakalimot sa iyo, Jesus, kundi sa mga tumatakbo upang hanapin ka, sa mga lumuluhod ng may tapat na puso, sa mga nagmamahal sa iyo ng walang reserba. Mula sa tabernakulo, Panginoon, tinitingnan mo kami ng may walang hanggang pagmamahal, ng may tinging tumatagos sa kaluluwa at pinupuno ito ng kapayapaan.